basic accounting. Pero ganda lang kasi ang voucher system. Pag sinabi natin voucher system, kada magabayad ako, ang gagamitin ko ay cheque. Cheque. Ibig sabihin kapag magbabayad ako, mag-disburse ako, ang babayad ko cheque, hindi ako maglalabas ng cash. In layman's term, currency or bid. Malinaw? Okay, ulit ko. Ang voucher system, bilis ba? Ang voucher system, tuwing magbabayad ako, ang gagamitin ko, cheque. Ganoon ang voucher system. Kaso, nag-tricycle ako. Halimbawa ako ay nagtatrabaho sa SM. Siyempre, madaming transaction namin, millions. Pag kami nagbabayad, nag-tricycle ako. Sira yung aming company van. Pwede ko check-in na lang. 8 pesos. Sabihin naman ng tricycle driver, basta baka naman lugi pa ako dyan. Pagpunta ko sa bank, pipili pa ako. Di ba masada na lang ako? Hindi. Kaya mapasok sa atin ngayon, yung petty cash fund. Petty cash fund. Nang mag-petty cash fund na ba kayo ng basic accounting? Slide. Petty cash fund. Pagdating sa accounting 2, accounting 3, dalawang petty cash fund natin. Dalawang system. Impress. Impress. Ito ang ba? Impress fund system. And fluctuating fund system. Impress fund system, naka-fluctuating fund system. Ngayon, fluctuating. Ganda ako. Fluctuating. Tama nga ba? May video pa. Naitatali. Basta fluctuating. Bago-bago. Okay, yung first fund system tsaka fluctuating fund system. Ang tatandaan nyo lang dyan dito. Ang account natin, bago tayong tayo ng account. Petty cash fund, asset ito. Ang petty cash fund, ibig sabihin sa fund tayo, ang consideration natin dyan, short term, long term. Dahil short term siya, part siya ng cash and cash equivalents. Di ang petty cash fund natin, ito yung gagamitin natin yung entry, pareho. Pero kailan? Ito, yung impress fund system, year-end lang. Year-end, nagbabago. Whenever changes. Ibig sabihin plus lahat ng petty expenses natin, kukuhanin natin dito sa petty cash fund. Namasahe, nagbayad na may gastusin na kasi di naman ba yung check lang lagi. So, meron tayong petty cash fund. Ang ginagawa petty cash voucher. Yung petty cash fund, magagagang petty cash fund natin dito ay kapag pag-impress fund system, establishment, basta magbabago siya year-end. Year-end. Pag fluctuating, ibig sabihin, magbabago. Lagi siya. Kapag gumastos ka or nadagdagan or na-affect yung actual value, lagyan dito yung actual value. Ito yung tungkol sa actual value. Actual value. Bago dahil nyo maalala. Actual value lang yan. Kung ang actual value mo nagbago, tsaka mo lang siya papakailaman, year-end. Pero kapag fluctuating, basta nagbago yung petty cash fund mo,
i-relegor pa yung petty cash. Sabihin natin, 10,000 ang establish natin for petty cash fund. Okay, sabihin natin ngayong araw, nag-establish tayo ng 10,000 peso for petty cash fund. Ulitin ko, nag-establish tayo ng 10,000 for petty cash fund. Gumastos ako ng 1,000 for petty expenses. Magkano yung actual cash na hawak ko? 9,000. Sa impress fund system, wala akong pakailang kung 9. Wala tayong pakailang kung 9,000 siya. Basta 10,000 yan. 10,000 yung fund. Pero, kaya ibig sabihin, impress fund system, huwag mong papakailaman. End of the year mo lang siya papakailaman. Pero kapag sa fluctuating fund system, basta magbago yung hawak magbago yung hawak mong pera, ipakita mo agad yung pagbabago. Tingnan natin. Number 1, establishment. Right? Fluctuate. Bali 1, 2, bali 7. Pwede nga na, papakita ka na. Meron ba ako handout dyan? Kapag nakakita. Pakita ko na. Number 1, establishment. Number 2, disbursement. Disbursement. Number 3, replenishment. Number 4, attachment, replenishment. Year-end. Adjustment. Number 5. Number 6. Petty cash fund. Cash in bank. Expenses or others. Petty cash fund. Ito yung talenta niyong kung kayo journal natin. Number 4.
Ito yung pinaka-journal entry. Ito yung pinaka-guide. Pero yung gaya na sinabi ko kanina, ang pinaka-guide nyo kanina, basta kapag sa block impress fund system, year-end lang magbabago. Pansinin nyo to. Nagbago itong ating BTF. Establishment lang. Nagbago lang ulit ay year-end. Halimbawa, establishment. Impress fund system muna tayo. Nag-set aside tayo for petty cash fund. Ngayon, debit, petty cash fund, credit, cash in bank. Kasi nabawasan yung cash in bank. Na-restrict na siya for petty expenses. Pero dahil pwede lang yun, current, part pa rin siya ng cash and cash equivalent. Ngayon, nag-disperse. Ganun, bakit lang? Walang effect sa ating books of accounts. Walang effect sa petty cash fund, walang effect sa cash in bank, walang effect sa expenses. Nabago, sabihin natin 10,000 yung ating petty cash fund, petty cash fund. Sabihin natin 10,000 yung ating petty cash fund, nung nag-disperse ba tayo ng ginastos ng petty cash custodian? Nabawasan yung petty cash fund na. Pero, may entry ba tayo? Wala. Kaya yung petty cash fund, yung naka-represent pa rin, 10,000 pa rin. Ngayon, paano yung mga expenses? Isa-summarize ng custodian. Pag-summarize ng custodian, ibibigay din sa general accountant. Summary na ibibigay, tsaka mo i-entry. So ngayon, pag nag-replenish tayo, ibibigay sa akin yung summary, ako ang bawa yung general accountant. Ibibigay ko naman, i-issue naman siya ng finance ng checking. Magkano? Kung magkano yung nagastos. Sabihin natin, ang nagastos ay 4,000. 4,000 ang nagastos. Ang i-replenish mo, pag yung first fund system, yung 6,000 na nagastos. Ibabalik na. Ang entry mo, debit, expenses, kung ano man, or other accounts, depende. Kung nag-body, di body. Kapag nag-body yung empleyado mo, halimbawa yung janitor nag-body 400, the due pro personnel or advances to sino yun? Employees. Ganun. Kasi kung may sa maliit lang, alam ma-issuehan pa siya ng separate check for body niya. Body siya. Ganun ang ating replenishment. I-replenish mo siya equal to disbursements. Kung magkano yung expense, ganun din. Kaya, debit expenses, kung ano naman yun, postage, telephone, yung mga load, transportation na maliliit, debit mo, credit, cash in bank. Kasi pag-withdraw rin tayo sa cash ng cash para gamitin for petty transaction. Ngayon, sabihin natin year-end. Sabihin natin na dapat yung year-end. Kapag impress fund method, kadalasan mababago lang siya kapag year-end. 10,000 ba? Tama ba? Tama ba yung T-account? 10,000. Pero yung actual na cash ko, 4,000 na lang. Cash. Anong tawag dito? Coins and currency. Coins and... Ay, tsaka mo i-recognize ngayon yung petty cash fund, tsaka natin i-adjust kapag year-end na. 10,000 nakalagay sa ledger. Pero, ang hawak lang ng custodian, 4,000. Ay reporting na kailangan tama na talaga. Kasi din sa ating dinalaki ng chapter 1, faithful representation, dapat tama yung nakalagay dyan. So ngayon, magkakaroon tayo ng adjusting. I-record mo na yung expenses mo. Debit expenses, maganda mga expenses, then credit, marito. Tama.
i-credit natin yung 6,000. Magkano ba yan? 4,000. Tama, mali? Tama na. Paid po na yung representation. Ganun kapag impress fund system. Ngayon, sabihin natin 10,000 yung in-establish natin. Sabihin, ay, konti lang naman yung binabayaran natin sa mga ganyan. 10,000 pwede na yan. Eh, sabi ng custodian, ay, sir, ako po nakakapag-abono ba kasi yung tagal na replenishment nyo? Eh, kulang po talaga. Increase yung fund. Sabihin, kulang yung fund doon, depende cash custodian, mag-increase tayo. Kapag nag-increase ng fund, debit petty cash fund, credit, cash in bank. Ganda naman yung isang scenario. Sabihin, may sumipsip dun sa, dun sa sir. Oh, sir, yung custodian natin, ang liit naman ang ginagastos, 20,000 yung yung fund. Eh, kung minsan sa kanila na ginagamit yung fund eh. Kasi nagagamit lang talaga 4,000 per month. So, ibig sabihin, hindi practical na 20,000 yung petty cash fund natin kasi nagkakaroon na ng misappropriation of asset. Meaning, ng misappropriation of asset, ginagamit na yung cash ng company for personal expenses. Kaya babawasan naman natin yung didigos natin ang ating petty cash fund, then i-deposit na ulit sa banko yung cash, debit cash in bank, credit, petty cash fund. Yan, ganyan. Anong effect naman ito? Anong effect niya? Kapag nagkaroon ng increase at saka decrease, ma-apektuhan yung replenishment. Kasi kung 10,000 kanina, kung 10,000 yan, hindi na tayo mag-base sa 10,000 kapag mag-replenish. Kung ginawa yung 6,000 na lang yung walang petty cash fund, doon na lang i-base. Kung 3,000, 4,2,000 ang nagastos, 4,000 lang yung i-replenish. Ganyan na. Ganyan lang kasi petty cash fund. Then next, fluctuating. May tanong dito? Wala. Wala. Okay, last na, fluctuating. Then last na pa sa chapter 3. Ang fluctuating naman ganito. Basta nagbago yung dito wala, ang i-replenish mo, walang specific amount. Basta kung magkano magustuhan, magkano hingin ng custodian, magkano kinakailangan, yun ang nire-replenish. Break tayo. Establishment. Ngayong araw, sabihin natin, wala pang nai-establish na petty cash fund. Sabihin natin, sabi ko kay Sir, gumagastos po tayo ng mga maliliit na bills, alangan na mag-issuehan pa natin ng cheque, ang gagawin sa sarili kong bulsa, kakahiya naman po sa akin, ano Sir? Nilapin namin yung boss mo. So yung nag-establish na. Ngayon, sino pa ang petty cash fund natin, O, sabi sa akin, Sir, ay, oo nga, nakakahiya naman sa'yo, empleyado ko. Sabi sa akin, mag-establish tayo, 10,000, pwede na ba yun? Sabihin, pumayag 10,000. Naapektuhan ba petty cash fund? May fund na ba tayo? Yes, may fund na. Kaya, mag-increase ang petty cash fund, debit, mabawasan ang cash in bank. Ngayon, gumastos. Gumastos ako 1,000. Magkano na ang hawak ko? 10,000 yung binigay sa akin, na fund, then, gumastos ako ng 1,000. Magkano ang hawak ko? 9. Naapektuhan, hindi. Naapektuhan. So, i-represent ko ng ganun. Ang fund ko na lang 9,000. So, babawasan ko ang fund. So, i-credit ang PCF. Then, i-record ko na rin yung expenses. Then, next, year-end adjustment. And then, replenishment. Replenishment. Sabi ko, Sir, nagkwentuhan, no? Sir, kulang ata kasi may magkakagustusan tayo next month. So, tagtagin yung 4,000. Magkano balance kanina? 9,000. Sir, 4,000 na yung dagdag sa bank. Kasi gagasto tayo ng malaki sa next month. Like, yung maliit lang kasi mga empleyado natin, may mga galing-galan. They i-increase pa yung fund. Replenishment, i-increase ang fund. Debit, petty cash fund. Credit, cash in bank. Okay. Then, sa year-end adjustment, anong purpose natin dun sa impress?
Kasi hindi natin na-record yung expenses. Doon ba sa block 20, na-record na natin? Yes. Kailangan pa ba tayo mag-adjust? Hindi na, kasi yung represented sa D-account, yun na rin yun. Kaya mga bago nila, design kayo sa decrease, tulad lang. Tulad na sila. Yan ang ating net cash system. Pero kadalas yung ginagamit ng mga company, Impress. Kasi masyadong takaw oras din. Tsaka ilalagay mo pa sa box of accounts para unlimited lang naman. Okay. May copy niyan mamaya bibigay. Pagkatapos ng block, record, wait muna tayo for... Ano ba ang